Tanong ko lang, Miss Gladys, Unang pag alay. nagpapasampal sa'yo, let's say artista, nasampal naman na kami, pero yung mga fans, ano po yung, may strategy po ba kayo? Nilalakasan niyo po ba? Pero ako, eventually, I learned to embrace the thought na they love to hate me. You know, people love to hate me. Screen test actually, hindi na siya audition eh. So, alam na nila, kami ang Mara Clara, pero hindi nila alam sino ang Mara, sino ang Clara. So, they wanted to see yung registration namin sa screen. So, nakaka-trigger talaga sa akin, no? Yung sinabi mo na, tapos ginawa pa rin. Sinabi mo na wag gawin, ginawa pa rin. Yung ganon. Tapos mangangakong hindi nagagawin. Yan! Nakakapikon! Nakaka-trigger. Triggered talaga ako. Abangan niyo yung pelikula namin. May ginawa si Sean Lucas doon. Hindi pa niya ginagawa sa lahat ng project niya sa GMA, pati sa Maka. Dito lang sa The Heart of Music, yung pelikula namin ng musical. Abangan niyo po, ang laking sorpresa Ang nun. laki! Ang laking surprise! Nagulat mo ba kayo? Grabe, napakasaya na itong episode na to. Grabe talaga! Guys, welcome back to another episode of Triggered! At grabe, medyo nanginginig na nga yung mga tuhod namin dito kasi sa katabi namin medyo kinakabahan nga ako eh. Medyo half meter apart. Guys, grabe, sobrang honored namin dito sa Triggered na ang kasama naming guest, the primera kontrabida, Miss Gladys Reyes! Grabe ka naman. Nagulat ako. Wow, natatakot ka pala lagay. Hindi halata sa crop top mo, ha? Natatakot ka, ha? Tin-crop top mo lang kami today, ha? Hello! Oy, viewer ako nito, ha? Alam niyo yan. Yes! Kwento ko na sa inyo kanina, Kaya lang yung off-cam. mga pinapanood ni Miss Gladys na episode, parang yung hindi family friend. Ang saya nga eh. Hindi, it just goes to show na makatotohanan nangyayari talaga sa panahon ngayon, di ba? Tsaka yung mga hindi nila masabi, kayo na yung nagsasabi. Yes po. Oo, ginagawa nyo naman yung mga bagay na yan. Kami na lang yung nag-voice out first. Hindi, and of course, ang dami yun ng mga episodes na relatable naman talaga, di ba? Sa mga viewers natin. So, yung huli, yung kami nga mag-asawa, yan, we got to watch yung ibang mga episodes ninyo. So, congratulations! Sa Triggered! Parang, serious, trigger. Oo naman. Panood niya tayo. Unang-una pa lang, yung title nyo pa lang, Triggered. Sa tingin nyo ba, hindi ako laging triggered sa mga role ko, di ba? Kaya feeling ko talaga bagay ako dito, di ba? Nakarelate ka sa title pa lang. Yes. Okay, nice one, GMA. Tama ang decision nyo dyan. Pero eto na, Miss Gladys, before we begin, we ask this na sa mga pumupunta dito sa amin dito sa Triggered. What triggered you today, Miss Gladys? So far. Well, not necessarily today, pero isa sa nakaka-trigger talaga sa akin, no? Yung sinabi mo na, tapos ginawa pa rin. Sinabi mo na wag gawin, ginawa pa rin. Yung ganon. So, late lang yan. Pang narinig nanay ko. Kung nanonood ka man ngayon. Kaya nga para pinaparinggan si Christoph. Hindi naman Si Tita Jinky hindi si na. Christopher. Hindi, basta, syempre, may mga bagay na, for example, paninigarilyo, di ba? So, alam naman natin na, syempre, masama rin sa health yan, at medyo alam natin yung, kung ano yung mga consequences niyan. And, syempre, yung father ko passed away, so masyadong ko dyan sensitive ako sa topic na yan. Na hanggat maaari, yung mga mahal ko sa buhay, di ba, pamilya, pwede, wag na, di ba? Wag na nating umpisahan yung alam mo, magiging cause ng maaari mo ika-ospital, di ba? Someday. At syempre, may trauma ako kumbaga. Alam naman ng tao na yon kung ano yung kinaiinis ko na yan, pero ginawa pa rin. Ay, talaga, wala. Triggered talaga ako. Tsaka ito po ba ang tao na to, like sinabi po sa inyo na, ay, hindi ko nagagawin to? Yes, yun ang nakakainis, di ba? Yun. Yung minsan yung parang may pa teary-eyed pa, yung ganyan, tapos may paakap-akap pa, pero ginagawin pa rin yung ganyan. Yan. So, isa yun sa nakaka-trigger sa akin. Well, not just particularly yung sinabi ko na, halimbawa, paninigarilyo, pero yung mga bagay na alam mong ayaw mong ginagawa, pero gagawin pa rin. Tapos mangangakong hindi na gagawin. Yan! Nakakapikon! Nakaka-trigger. Nakaka-trigger. Tapos kapag nag-teary-eyed na parang kala mo, ikaw pa yung... Ang tawag dong crocodile tears. Isa lang. Oh, Sa kanan lang. Kayo naman. Ako, siguro yung kaninang umaga, sinabi sa akin nung pagpasok ko ng GMA, sabi sa akin, "Uy, idol, ikaw pala yan." Wala, na-trigger lang yung happiness ko. Happiness naman. Okay. Good vibes tayo dito, guys.
Kaya, Kala ko ikaw. kaya ka na-trigger kasi, oy, idol, ikaw pala yan, Michael. Ibang pangalan sinabi. Tumangulang. Kaya na-trigger. Hindi, good ano naman pala pagkaka-trigger. good. Oo, good naman yung na-trigger. Ako, kanina, simple lang yung sa akin. Kumain ako ng donut. Tapos may specific kasi na donut na yung maraming powder. So yun, pagkagat ko, rekta lahat dito. Medyo di nakaka-artista yung dating. No, ang dami kong powder dito. So yun lang. Oo, sa damit. Yung pagkagat ko, sobrang dami ng powders na hulog lahat So, sa kasalanan ng donut. Oo, kasalanan ng donut. Kasalanan na gumawa ng donut. Oh, ikaw, Dea. Ako, maliit lang siguro. Kahapon, lumabas kami tapos nakalimutan ko mag-perfume. Na-trigger ako doon. May ganun ba kayo? Yung mga nakakalimutan nyo bago kayo umalis ba? Piece of jewelry? Or yun, Toothbrush. Ay, grabe. Nalala sa kanya. Naubo ko. Hindi ako madalas yung sumakay ka ng sasakyan, tapos okay na. Pag wala pa rin yung cellphone mo, yung alam mong nilagay mo na sa bag mo di ba? So, Tapos biglang, nagmamadali ka. yes. Tapos alam mo pa yung nakaka-trigger pag meron kang kasama. Tapos bawa sabihin mo may nakalimutan ka. Tapos yung kasama mo gaganon. Di ba? Gaganon, parang, sorry, may nakalimutan ako. O kaya may side comment pa na, do ba yan? Di ba? May gano'n. Tapos yung parang, sige na, kunin mo na. Pero ganun yung tone, parang, sorry, pasensya. Oo, pasensya. Makakalimutin lang. Yan. Yun naman. Yun naman na-trigger. Kami today. Yes. Pero eto na nga, Miss Gladys. We're so honored to have you here. Grabe, legend. Legend. Diba? Totoo naman. Totoo. Totoo naman. Parang dalawa lang yan. It's either matanda ka na. Di ba? Hindi, malaki lang po talaga yung impact at naiambag nyo na sa industriya. To, lalo na sa mga nag-aasam na maging kontrabida, di ba? Parang ano na kayo nandun na Pero kayo ngayon sa... nga, The standard na Comedian pala si Miss Kaya nga Ha? Alam na yung san yan. Sinabi ko na to kay Miss Gladys nung unang araw namin sa set. Actually, nung unang araw ng Maka. Unang araw namin sa set, kabado kaming lahat. Alam ni Miss Gladys yun, may isang eksena na yung kay Sean na nagkamali kami dahil natakot kami kay Miss Gladys. Pero kung kontrabida on screen si Miss Gladys, off-cam naman bida si Miss Gladys. Talaga. Teddy bear. Ate nila Legit. ako, mami at ate nila ako sa set ng Maka. And hindi kasi, ito talaga ako. Si Vince kasi syempre, first time ko lang siya. 75th actually ko siya na-meet, pinakilala siya ni Michael sa akin. And nakakatuwa kasing katrabaho ngayon, di ba? Itong new breed of actors and mga talented performers like you, Thea. Ang galing-galing mo sumayaw, di ba? Hello, thank you. And oo. So, nakakatuwa na, alam mo yon, yung generation ngayon, nakikita ko na you take it seriously, yung craft ninyo. Hindi lang yung basta relax lang na, kung hindi, edi hindi. Kung hindi maganda lumabas, hindi. Nakikita ko, kinakarir din talaga ng mga. Kaya hanga ako doon sa generation ngayon. Kaya gano'n kasaya pagkaka-work ko kayo. Wow! Kinilig naman kami. Talaga ni siya. Tsaka mind you, hindi na sa Maka. Magkasama rin kami sa movie. Yes! Yes! At Yes! gusto ko sabihin sa inyo, abangan nyo yung pelikula namin. May ginawa si Sean Lucas doon. Hindi pa niya ginagawa sa lahat ng project niya sa GMA, pati sa Maka. Dito lang sa The Heart of Music, yung pelikula namin ng musical. Di Abangan nyo po, ang laking sorpresa Ang nun. laki! Ang laking surprise! Aabangan ng mga viewers sa amin, trigger sila sa mga malalaki. Oo, kaya aabangan talaga nila yan. Pero eto nga, Miss Gladys, share ko lang din po nung medyo, I was a little bit younger lang naman po. Kami ng kapatid ko, nagre-recreate kami ng mga scenes ng Mara Clara. Hindi ko na masyado maalala dati, pero ako si Clara. Talaga? Tapos siya si Mara. Tapos mas batang kapatid ko yun Tapos alam mo yung sumusobra na yata yung acting ko, medyo makatotohanan. Tapos yung umiiyak na siya. Tapos yung magsusumbong na, tapos yung gagawin mo, papagalitan ako, huwag kang magsumbong. Yung gaganunin mo. Wala lang, share ko lang, naalala ko lang. So ang gusto mo yung si Clara na character. Oo. Feeling ko, bagay sa ano ko Rar. May tsura. Hindi naman. Well, actually, minsan naman yung pagiging kontrabida, hindi lang naman doon sa dahil mukha ka talaga kontra. Minsan syempre kung paano mo i-project, di ba? Kasi like, parang si Sean, mukhang mabait. Akala nyo lang mukhang mabait. Pwede naman gumanap din na, di ba? Parang bad boy. So, it depends on paano mo i-project, di ba? Yung role mo. But,
Actually, Mara Clara, hindi ako nagtataka because that was 32 years ago, di ba? When we started Mara Clara. I was 14 or 13 years old when I did that. 1992 to 1997. So it lasted for 5 long years. And one of the longest soap operas, actually, with Judy Ann Santos. So, kwento ko lalo konti, when they ask us to go, parang ang tawag ngayon, go-see, di ba? Na screen test actually, hindi na siya audition eh. So, alam na nila, kami ang Mara Clara, pero hindi nila alam sino ang Mara, sino ang Clara. So, they wanted to see yung registration namin sa screen. So, syempre, since si Judy Ann, di ba, ang amo ng mukha, tapos parang lagi iiyak, tapos ako, parang mukhang mataray daw, because of my eyebrows then. And yung piece nung namin, nung acting piece namin, parang pinagbibintangan kami sinong kumuha ng singsing. So, si Judy Ann, syempre, parang faucet yung, yung luha nun. Di iyak na siya, iyak. Naisip ko, habang nakasalang si Judy Ann, sabi ko, teka, dapat ibahin ko yung atake ko dito. Parang dapat hindi lang yung basta umiiyak ka lang kasi pinagbibintangan ka. So, pag action, ikaw nagnakaw ng sing-sing, sabi sa akin, bakit? Porque po ba mahirap kami? Ayun, yun doon na nila na-confirm. Na-trigger ka nun. Lumalaban siya, pero umiiyak siya, pero lumalaban siya na pinaglalaban niya. Bakit? Porque mahirap ba kami? Ako na yung kumuha ng sing-sing. Bakit? Ano nakita nyo? Nakita nyo ba mismo ng mga mata nyo na ako kumuha? Ganon. Pero I was crying when I was saying that. So, doon nila na-confirm, ito si Clara. Ito yung ito yung kontrabida natin. Yun po ba yung first kontrabida role niyo po talaga? I think, yeah, that was my biggest break and that was my very first full-length kontrabida role. It's more of a parang bido kontrabida because I was one of the title roles kasi nga Mara Clara. And I was portraying Clara for 5 long years. Can you imagine? Grabe, from 14 to... As in, doon kayo lumaki sa... Hindi nga lumaki. Kayo nagsabi nun sana man lang no? Ako, Hindi. Pero ang nakakatuwa doon ko nakilala ang asawa ko. Because Christopher Rojas, my husband, he was portraying one of the roles. Siya yung si Aries doon. Which was, that time, pinapartner siya kay Judy Ann, yung lead. Diba? Kay Judy Ann Santos. Ewan ko ba? So, ganda yung asawa ko wala ang sabi niya, kasi ang laki na ng puwet. I love it! I love it! Kaya mas nagustuhan nung asawa ko yung kontrabida. Ganon. Parang hindi siya masyadong attracted sa mga, yung maamo yung mukha. Eto, may puwet, tapos may attitude. Paglakad, ang laki ng puwet, sabi ko. So, yeah, very open naman siya. Lagi sinasabi, ano unang nakano? Yung puwet. Pero syempre, siguro, eventually, parang, ewan ko, parang hindi niya masyadong, bet yung masyadong nakakaaway yung mukha, ganyan, o masyadong maamo yung mukha. So talaga yung siguro yung medyo mukhang mataray. Oo, yan. Dami mong girl. Oo. So, yun. Ito po, merong list ng mga pinaka-buisit na kontrabida sa GNTV show na Ang Pinaka. At top 2 daw po kayo doon. Talaga? Ano sabi niyo? ko? Pati ni top 1. Hindi. Sino top 1? Miss Sherry. Sherry Of course, Hill. Miss Sherry Hill. Hindi, joke lang naman. Pagpatol kayo. Panelista si Celia Rodriguez, si Odette Can, tsaka si RJ Nuevas. Sila ang nag-comment, sila nag-list down. Tita Odette. Yeah. Si RJ and Si Celia Rodriguez. Tita Celia. Of course. Mga senyora namin yan. Si Tita Celia Rodriguez and Tita Odette Can. And siyempre, love na love ko talaga sila sa totoong buhay. Love din nila ako kasi even Tita Belia Flores, alam mo, one of the best effective kontrabidas. Hindi nyo na siyempre naabutan si Tita Belia, pero si Belia Flores is on top of mind kapag gano'n naiisip mo na kontrabida. And sa mga senyoras namin na yan, nakakatuwa na in person, napaka-sweet nila lahat. Komedyante rin sila and ang layo-layo doon sa pinoportray nila. Kaya ang sarap din nilang katrabaho at kasama. Maraming salamat po for being on your list doon sa Kontrabidas. Yes. After po ba ng Mara Clara, parang na-in love na kayo doon sa kontrabida na role? Or part din po ba yun ng vision nyo as an artist na yun yung path na gusto nyo tahakin? After Mara Clara, kasi during Mara Clara, hinahandle na ako ni Nay Lolit Solis, my manager. So, nung natapos na, sabi niya sa akin, "Hoy Gladys, ituloy-tuloy mo na yung pagkakontrabida mo, hindi naman sweet yung mukha mo." Sabi niya sa akin. So actually, she was the one din yung nag-ano sa akin ng path na kontrabida. Because that time,
walang masyadong nagkokontrabida na yung age ko, yung teens, di ba? Kasi lahat sila gusto nila, bida sila. Siyempre, pag bida, well-loved ng fans, di ba? Maraming endorsement, gusto nila sila yung lead, ganyan. That time, ako lang yung matapang, yung mukha na talagang gusto ko ito, ganyan. Yung gusto kong magkontrabida. At dahil naman doon, inapi ko sila lahat. Like si Judy, Claudine Barreto, yes, sila, di ba? Sila Angelo De Leon, yung mga talagang queen of 90s, di ba? Of soap operas. And aside from mas maraming trabaho, di ba? Kasi, syempre, pag kontrabida ka, pwede ka doon sa isang show na to. Pwede ka pa rin doon sa isang show. Kasi hindi naman ikaw yung bida doon. Syempre, less ano rin sa amin, pressure. Pag hindi masyado na-great, hindi kami sisi sa kontrabida, sa bida. Di ba? O, hindi mas okay, di ba? At saka, pagka kontrabida, wala kang iniingatan na, teka, baka masira image ko, di ba? Parang dito sa eksena to, kailangan medyo ademure. Hindi. So, ikaw, mas malaya ka, di ba? To maging creative do sa role mo. So, ang dami sa akin na parang mas advantage ng pagiging kontrabida. And siguro is kailangan maging believable. Imagine with this, yung mga hindi pa nakakita sa akin ng personal, syempre, nagugulat sila, ay, liit pala niya. So, pero yung mga inaapi ko, di hamak na ang lalaki sa akin talaga, di ba? Pero yun nga yung challenge dun paano mo sila mapapaniwala, di ba? Na itong malalaking kaong to, inaapi ko, di ba? Like, si Sean Vesagas, mga sinampal ko na yun sa mga kasila. Si Anton Vinson, imagine, lalaki nilang tao, no? Pero paano mo ipoproject yun na parang dapat yung presence mo parang, di ba, yung nangiginig na sila o natatakot na sila. So, yun yung challenge. Kaya sa akin, I find it more challenging being a kontrabida. Ang dami mong pwedeng gawin. Ang daming atake na pwede mong gawin and approach. Mas may kulay po kontrabida. Mas colorful, yes. Oo. Mas Pag naging bida, parang creative. lagi, Mas naging creative ka. Yeah, may creative Yes, oo. freedom ka. Ikaw din, di ba? Yung parang, yung creative juice mo, teka, nung isang show ko, teka, ito yung pagkakontrabida ko dito, kaya paano ko kaya i-approach to, di ba? So, na-challenge ka rin, nakakapag-isip ka. Gusto ko na lang makinig. Parang, No, workshop. makinig Nag-workshop na lang kaya ako. Kasi parang dami kong... Or pasampal kaya tayo. Ito na nga! Ito na. Grabe! Kasi syempre, iconic kasi yung mga sampal ng mga kontrabida. At isa sa mga pinaka-iconic na sampal as yung kay Miss Gladys Reyes. So marami yung mga artista na gusto pong magpasampal sa inyo. So ano yung nafe-feel niyo po doon na parang it's an honor na madampi ng inyong palad ang mga mukha ng mga artista? Na nire-request kayo na magpasampal Kaya, sila. Alam mo, yung last taping namin ng Mac sa school, wala ka nun wala kayo ni Shanti. Natatawa ako kasi ito yung sa lahat ng nagpapasampal, yung nagpapasalamat pa sila after, yung gano'n. Yung nakangiti pa sila. At saka yung nag-uuna sila, pasampal! Miss Gladys, pasampal! Nagtataas na sila ng kamay. Di ba usually pag sasampalin kayo, ayaw mo, di ba, masasaktan ka. Pero ito nag-uunahan sila, tapos syempre gusto nila naka-document, di ba, nasasampalin sila. So, natutuwa lang ako kasi yung new generation ngayon, though hindi nila naabutan yung the original na Mara Clara namin na series, pero tumawid kasi because of TikTok, di ba? Syempre may mga clips kami from the movie, kinukuha nila. Tapos yung iba, dinadub smash nila. Yung iba, nilalagyan nila ng twist, ganyan. So, nakakatuwa lang, from the 90s, tumawid siya until now, na nasa 2025 na tayo. Alam pa rin nila, until now, they call me Clara. Di ba? Yung mga bata sa school and nagpapasapal. So, syempre, grateful lang ako na until now, I'm still here. They still know me. Kaya nga siguro, ganun din yung excitement ko nung ginawa ko yung Maka. Because I wanted to interact with this new breed of actors now. Kasi, siyempre, ang pinapanood ng mga ka-age show, di ba? Siyempre, kayo, di ba? Yung mga show na nandun kayo. So, I wanted them also to see na, okay, ito, meron tayong interaction with the new breed, di ba? With the Gen Zs, with the Gen A, di ba? May mga alpha na rin ngayon. So, nakakatuwa lang. Yun ang word kasi is because tumawid siya ng iba't ibang generation. Grabe yung tawag doon, legacy. May legacy ka na, Miss Gladys. Kasi it has spanned decades parang, na. Gen Z to yung Gen impact Alpha. nyo po. Inabutan. Kaya talagang gines po namin kayo dito dahil gusto din po talaga namin magpasampal. So I think mauna ka Ito, na, bago Vince. to. Tanong ko lang, Miss Gladys. Unang Pag alay. nagpapasampal sa'yo, let's say artista, nasampal naman na kami. Pero yung mga fans, ano po yung, may strategy po ba kayo? Nilalakasan nyo po ba? Ano po yung
ano po yung approach nyo pag yung random Plan fan of ang attack. nagpasampal sa inyo? Hindi, kasi Ito, siyempre, medyo makulit to. Kanina pa nagre-request ng hayop hindi, na to. iba-ibang ano naman kasi. Siyempre, iba-ibang level naman yung sampal. Depende sa script, di ba? Halimbawa, yung sampal na parang level 1 lang. Kung halimbawa, nasampal mo yung, kunyari, yung anak mo dahil hindi nakikinig sa'yo, ganyan. So, parang something like, ano ka ba naman? Ganun lang. Parang topic lang. lang. Natapik mo lang sa pisngi. Ganyan. Pero kasi sampal na rin yun, di ba? So, iba naman yung level 2, di ba? So, different levels. Iba naman yung parang ginawa ko kay Ines, di ba? Yung gano'n. Oo, si Ines Villarreal. So, depende sa eksena kung yung gravity, ika nga, di ba, nung eksena. Siyempre, iaayon mo rin doon. And then, never naman akong na-personal na ang kulit nito Hindi, cellphone to. Nagre-rehearse Hindi naman. Doon naalala ko parang, meron yata ako isang, I remember, may kasama ko na si Shara Soto. So, meron kaming parang isang special series. And then, sinampal siya kasi hindi naman ako kontrabida doon sa series na yun. Kundi kapatid niya ako, ate niya ako. So, very loving, very ate. So, sinampal siya nung kontrabida. Pero I think, wala yata doon sa script. Parang na-carried away siguro. So, sinampal siya. So, behind medyo nagsusumbog siya sa akin na, Ate Gladys, ganyan. Sabi ko, ganun ba? Ganun ba? Ano yung next na eksena? Kaya siya yung eksena, sige. So, medyo ginanti ko lang ng konti. Kasi kasi syempre kapatid ko talaga si Shara even in real life Parang sister ko yan, little sister ko. So, yun. So, parang nung nasampal yung siya yung kontrabida, parang nung nasampal ko siya, parang napatingin siya doon sa AD na parang, naman sa ano yun di ba? Parang, back to you! Oo, parang yung thought bubble niya, alam mo siya, okay, cut yun. Ay, sorry, okay ka lang ba? So, hindi kasi gusto ko rin sabihin na, wala rin naman sa eksena kanina yung kay Shara, di ba? Tama. What comes around goes S back for around. sampal. Yun. Grabe. Ito. Magpapasampal na ba tayo? Oo ba? Wag na. Ayaw kay sampalin. Nakaupo tayo Walang bueno. Naghihirap. Pero eto, Ms. Gladys, since sobrang effective yung nga po as a kontrabida. So, syempre, alam naman natin na yung mga general public na nanonood, minsan masyado na silang napapapaniwala na yung mga kontrabida kung paano sila sa TV, ganun din sila in real life. So, kayo po ba, like sa school, yung mga, naka-experience na po ba kayo na yung mga nanay ng mga classmates ng anak nyo parang natatakot po sa inyo? Or yung in real life na parang natotoo nila masyado yung character nyo? Hindi naman. Actually, kaklose ko pa yung mga co-parents ko, ganyan, sa school ng anak ko. And kasi, pag nandun ka naman, parang nagiging one of the parents ka rin. Nakakalimutan mo naman na, yung kontrabida ako, yung ganyan yung role ko, or artista ako. It's more of, nakaka-blend ka rin sa kanila, di ba? As co-parent, ganyan. Mga usapan namin, parang bihirang-bihira lang mapag-usapan namin about showbiz. More of sa mga anak namin, yung mga activities. Pupunta ka rin ba sa yung ganyan? Sa family, day, ganyan, yung mga ganon. So, wala akong good experience. Pero, naalala ko, yung kapatid ko, one time, she was in high school na nito. Meron siyang isang subject. Tapos, parang an example daw na ibang-iba daw yung mga artista noon sa artista ngayon. So, sa artista ngayon, so, in short, medyo negative yung connotation niya about sa mga artista ngayon. Parang sinight niya noon, yung mga artista noon, ganito. Yung ngayon, sinabi yung pangalan namin ni Judy Ann. Ganyan. Siguro more of, ang gaganda ng mga artista noon, siguro ganon. Yung mga ngayon, parang hindi naman sila magaganda, parang ganyan. At saka, not just physical, parang may mga sinabi pa. So, syempre, parang yung kapatid ko napahiya in front of the class because alam naman nila, pati yung teacher, na kapatid ko siya. Diba? So, medyo nakwento lang nung kapatid ko sa akin, pero wala naman siya sinabi na, kausapin mo nga, walang ganon. Eto na, syempre, the next day, sumusugod na ako sa school. Nandun na ako. Naglalakad na ako sa hallway. Naglalakad ako sa hallway nito. Ganun, panilakad, ganun. Yung pinifeature yung puwet. Yes. Ganon. So, lumalakad ako sa hallway. Hindi, mga ilang taon ako niya. I think, college ako. So, pa-start siguro mga 2 years na yung Mara Clara, ganyan. So, lalakad ako sa hallway. Nung nakita ko ng mga classmate nung kapatid ko, parang, alam na nila. Parang gano'n. Kasi syempre, parang alam na nila because nandun sila nung nagsisay ng mga bad things about us Yung I would say, hindi bad things, pero parang yung, siguro more of pinipintasan niya, yung mga artista ngayon, ganyan. So, ngayon, yung sa akin lang,
why would you do that kung alam mo naman na kapatid ko nga, di ba? Yung ano, parang ano bang Parang sinadya na... siya mapahiya. Paparinig, ganun. Oo, parang ganun. So anyway, so nung pinuntahan ko, syempre meron pa siyang klase na ganyan. So naktak ko, hi ma'am, pwede ba kayo makausap? Ganyan, in front of the Isip yung mata! Tapos, di syempre, so class dismiss. Dinismiss agad, hindi pa. Oo, hindi mga masyadong tapos, dinismiss na. Di ba? Parang makapag-usap. So anyway, pero hindi naman ako yung tipong confrontational, parang ginagawa ko sa mga role ko. No. I was there to talk to her, na parang gusto kong malaman saan nanggagaling, ano yung gusto niyang i-prove ba doon, di ba? Bakit niya ginawa yun in front of the class na napahiya yung kapatid ko. Nadaan naman sa ano, well, syempre, eventually, parang sinabi niya, hindi, sinadya ko talaga yun kasi titinan ko kung ano magiging reaction nila. Parang ganon. For that subject daw. Siyempre, hindi ko masyado binibili, di ba? Yung ano na yan. Parang sa akin, pwede namang ibang example, di ba? Bakit kailangan na mapapahiya naman yung kapatid ko? Yung sa akin naman, basta pag mahal ko sa buhay, kapatid, siyempre magulang, lalo na ngayon, mga anak, di ba? Or asawa, mas dun lumalabas, I think, yung side nung Clara ko. Pero mas mahaba ang tolerance ko pag ako. Pag sa sarili ko, pag ako yung parang mas mahaba yung tolerance ko dyan. Pero pag sa mga anak ko, sa kapatid ko, mga magulang ko, yun talagang, natitrigger ako, yun. Oo, madali ako matrigger doon. Pero ako tanong ko lang, Miss Gladys, kasi when we first met you sa Maka, parang you were so bubbly ka agad. Parang ganun, super super joyful mo ka agad sa set. Do you make it a point ba na pag una ka makilala ng tao, gusto mo yung impression na yun kasi naiisip mo, baka na ano sa akin bilang ako yung kontrabida. So parang sinasadya mo na to show this side of you kaagad to warm up Parang or hindi medyo naman? effort, gano'n. Hindi, kasi yun talaga ako eh. Parang hindi talaga ako makakatiis na hindi nyo ako kakausapin. Yung gano'n, yung walang kakausap sa akin. Yung, di ba, kung mababasin mo, not just the cast, pero I talk to yung mga staff natin, di ba? And ang happy ko pa kasi medyo ka-batch ko si Direk Frasco, di ba? So, hindi, it's more of, well, this is me. Yung sa akin nga, probably hindi lahat ma-appreciate dahil baka yung iba, di ba, sabihin nila, ingay naman dito, di ba? Baka iba naiingayan, daldal naman ito, gusto ko matulog sa set, pero kausap na kausap sa akin. So, but this is me. So, yun din hindi ako masyadong mahilig matulog sa set, mas gusto ko makipagkwentuhan. And siguro probably dahil pagdating kasi nung nag-a-action na, limited na yung kilos mo di ba? Kaya siguro pag-cut, doon ko talaga binubuhos lahat. Doon ko talaga. Energy inside. Yung energy ko. Tsaka naturally hyper talaga ako. Sa totoo lang. Wala akong tinitake na kung ano-ano. Hindi nga ako mainom ng vitamins Pero, basta mahilig ako magkape. Yun lang. Oo. Malunggay coffee naman yung coffee ko. Pero yun. It's not more. Dati, yes. I would say na conscious effort sa akin yon na pag lumabas ako ng bahay, because I was portraying Clara, kailangan kailangan pleasant ka lagi agad. Kasi alam ko na maraming galit sa akin. Alam ko na well-loved si Mara. Pero ako, eventually, I learned to embrace the thought na they love to hate me. People love to hate me. Because yun yung pinaka-applause ko with all those performances. Ibig lang sabihin, baka siguro effective, di ba? Kasi nagagalit sila Baka ibig sabihin, okay, di ba? Ibig sabihin, you did a great job kasi ano talaga. Talaga. Nag-translate siya. Nag-transcend through the screen yung pag-acting. Pero katulad po nung sinabi nyo kanina na, bawa yung teacher na pinuntahan nyo po. Parang yun yung example ng mga real life na kontrabida Kayo ba, meron ba kayong mga ganong instance? Sino ba yung mga kontrabida nyo po in real life? Pero gusto ko lang i-clear na, naging okay na kami ng teacher after that. Parang importante talaga yung communication, di ba? Yung kinaklaro mo. Ganoon naman ako confrontational ako in such a way na gusto ko kasing klaruhin. Alam mo yun? In real life, alam mo, wala akong maisip kasi siguro wala. Kahit mababaw lang na mga Probably because of my image nga. Baka hindi na sila nangingimid, di ba? Subukan lang nila, di ba? Apuhin pa ako sa totoong buhay, ewan ko na. Tsaka apihin pa yung hindi. Pero wala, honestly, ang babait nila sa akin. Tinatanong ako last time sa Fast Talk, meron na ba ako nakatrabaho mga bata na sa tingin ko parang in-ignore kami or alam mo yun, nag-disrespect. Awa ng Diyos,
I'm so blessed na yung mga nakakatrabaho kong mga bata dito sa GMA, wala pa akong nakatrabaho na yung gano'n, di ba, na parang dadaan-daanan ka na lang. Medyo mahangin, gano'n. Or gano'n, or may attitude, di ba? Well, I'm so blessed kasi may mga narinig ako sa mga kapwa ko na iba artista, ay oo, meron na ako nakatrabaho na ganyan, hindi man lang marunong bumati, ganun-ganon. Well, minsan kasi, binibigyan din natin dapat sila ng benefit of the doubt na baka nahihiya, di ba? Yes. Ako, may nangyayari Minsan yan kasi, sa akin. gusto mo sanang batiin, kaya lang, naku, yung hiya mo na baka mapahiya ako, na hindi siya mag-respond. Pero kasi, yun naman yung dapat tawirin nung thought ninyo na, hindi, whether mapahiya ako, importante, bumati ako. Di ba? Yung ganun. Kasi ganun din kami with our, not just sa mga mas veteran, pero kahit sa inyo mga bata, I see to it din na hindi sila may intimidate na bumati. Di ba? Kasi ikaw na rin yung unang babati sa kanila. Yun. Parang paminsan, pag may nakatrabaho ako, siyempre matagal na sa industriya, parang paminsan kailangan ko ng 2 taping days para lang i-prepare yung sarili ko I know, na lumapit. ganyan din ako. Oo, paminsan. Na parang, okay, tapos yung eksena, selecta na sa tent, parang susundan ko ba ito sa tent? Sige, mamaya na. Tapos di na makachempo. Bukas ulit. Pero kasi, ang di yun na ano doon, na anticipate doon, ang isip naman nila, tingnan mo to, lumagpas na isang buong araw ng taping. Hindi man lang ako nalapitan ng batang to, Di ba? Yun naman yung nasa isip nila. Hindi man lang marunong Kasi alam mo, lalo na kung first time yung mag-work, first time yung mag-meet, hindi naman kailangan na bumeso ka na agad or feeling close ka na agad. At least man lang as simple, good morning po, di ba? Good afternoon, good evening, or hi po. Ako po pala si ano. Wala namang mawawala sa atin, di ba? Hindi na, kahit naman ako until now, magpapakilala ako. I mean, hindi ka bawasan sa atin na, lalo na kung ngayon lang kayo nagkakilala na, you say your name, di ba? Ano yun part yun ng courtesy. Ako yun din yung isa sa mga talagang, dahil naturally medyo mahihain po talaga ako. So yun yung isa sa mga kinailangan kong tawirin. Opo. O kayo pa? Anong mga kontrabida nyo in real life? Sa akin yung ano din kasi, minsan kasi kapag alam mo yung minsan nakaganyan lang ako, parang nakikita nila na parang, soplado, I feel you. mukha kong hindi namamansin, ganyan. Pero yun talaga yung wino-work on ko din sa, lalo na sa trabaho natin, na kailangan talaga bumati. Kahit mas bata pa sa akin or mas matanda, like, hindi ko masyado iniisip na, bago lang to, ganun. Kahit basta batiin ko. Oo. Parang yun na yung attitude ko towards everyone talaga. Problema ko din po yan yung RBF. Minsan kinakausap ako ng kung sino-sino na mukha daw akong galit, mukha daw akong mataray, ganun. Tapos sa isip-isip ko, ano naman akong ginagawa? Like, yung iniisip ko naman, maganda naman yung mga iniisip ko, pero hindi ko alam bakit yung mukha ko ganun. Parang Diyos ko, RBF ba? Hindi ako makarelate dyan. Di pa uso yung salitang yan. Ito na yung mukha ko Yan na yun, RBF na yun Nung nakakita ng RBF sa dictionary picture ni Miss Gladys. Oo, hindi mo ba nakita? Nasa na. Ikaw yung unang example. Hindi mo pa nasa Webster nga Pero yan, totoo yan, di ba? Talagang, minsan i-judge ka agad, di ba? Doon sa, hindi ka pa man nagsasalita, wala ka pa man sinasabi, pero minsan sa facial mo pa lang, di ba? Features mo pa lang, o sa look mo pa lang. Minsan naman parang may iniisip ka lang Pero dahil nga RBF yung mukha mo, di ba? So akala nila, tinan mo, nagtataray na agad, di ba? Or minsan nakakita ako ng mga video ng interview, or minsan dito sa Triggered, pag nanonood ako ng mga episode, tapos tinitignan ko yung mukha ko, bakit ako galit? Pero alam ko naman na inaalala ko yung mga edit ng mga tingin niya naaalala ko yung taping, di naman ako galit or wala naman akong iniisip na masama or anything. Pero yung mukha ko talaga ganun lang. So extra effort na alalahanin kong mag-smile ng konti, yung mga ganar. Tama. Pero eto na nga po, masyado napapasarap ang kwentuhan natin. Kaya guys, i-stop na namin muna dito. Yung, bakit? kung kayo mag-alala, Miss Gladys, makakasama po namin kayo next week. Talaga? Yes! Hindi po siya na-inform, di ba? Oo Nagulat. nga. Biglaan pala dito. Nagulat si Miss Gladys. And then Babalik na naman ako sa next episode natin, ang pag-uusapan naman natin, ayun nga, kung paano natin i-handle yung mga tao na medyo kontrabida natin in real life. Oo. From Maganda yan, the yeah. Primera kontrabida herself, kung paano ba natin yun i-handle.
So guys, maraming salamat po sa pagtutok sa episode today ng Triggered. At syempre, thank you so much, Miss Gladys. Yes. Oo, hindi pa nga thank you kasi di ba magkasama pa tayo. Yes. Pero bago yan, syempre, dahil kahit magkasama pa tayo next episode, Cruise versus Cruise, ayan, sana po lagi ninyong pakasubaybayan. 3:20 po ng hapon yan sa GMA. At maraming salamat sa talagang napakagandang suporta niyo po sa amin. We are number 1 in GMA Afternoon Prime. Thank you so much. Yes! Thank you sa mga ka-triggered natin. Sana hindi kayo masyadong na-trigger sa nung nakita nyo si Miss Gladys. Baka naka-trigger kayo ng mga fear dyan. Pero guys, eto next Friday ulit at 7 p.m. And you can catch us on the ATM YouTube channel, Apple Podcast, Spotify, Audible, and the ATM official Facebook page. And please do rate us 5 stars on Spotify and leave comments sa Spotify, sa YouTube, or kung saan man kayo nakikinig. And you can also follow our official TikTok account. That's triggered_ATM. And you can also watch us on the Kapuso stream every Sunday at 3 p.m. Maraming salamat po muli sa lahat ng mga See you tumutok part 2. today. See you guys sa part 2. See ya. Makakasama pa natin muli si Miss Gladys. Bye guys! Bye!